Good day mga Lods, so PBA updates, mabarikahan Messi, tinawag ng isang netizens na sneak player at GMF maglalaro na para dito sa San Miguel Bermen ngayong PBA Philippine Cup. At ang balitang di umano'y si Coach Alden Ayon ng Converge Fiber Rixers ay papalitan na. Ito ngayon ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So ayon dito sa post ng Basketball Nation PH ay sinagot na ni mabarikahan Messi ang isang netizens na di umano'y tinawag siyang snake player dahil sa kanyang naging moves paglipat niya galing Converge Fiber Rixers papunta dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ayon nga dito sa sinabi nga ni mabarikahan Messi sa kanyang TikTok ay sinagot na nga niya ang patutsada. Narito, pakinggan natin. Sinasabi ko, it's a snake move if a player goes for more money to another team, but it's not a snake move when the team pays the player less money. Come on now. Yes, tama talaga mga Lods yung sinabi ni mabarikahan Messi. So, hindi siya sinasabi niyang sneak move ang ginawa niya sa paglipat niya mula dito sa Converge Fiber Rixers papunta dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ayon pa nga sa kanya, ay parehas lang yan kung nagtatrabaho ka. Kung may magandang offer ng isang company sa'yo at maganda yung benepisyo, ay iisipin mo talagang lumipat dahil nga sinasaalang-alang mo dito ang kapakanan at saka kinabukasan ng iyong pamilya. So which is tama naman talaga mga Lods itong sinabi ni mabarikahan Messi. So parang sinampal niya ito sa katotohanan itong netizens na nagpatutsada nga sa kanya na sinabihan nga siya na isang snake player. Katulad ng ginawa nga nitong si Kevin Durant na kung hindi nga niya matalo-talo ang isang team ay mas mabuti pa ngang sumama na nga dito sa team. At pakinggan pa natin ang karagdagang sinabi niya. You should understand that this is a fucking business, bro. Players are out of this league and traded every single day. And we're not gonna hoop forever, man. You gotta do what's best for your family. And I think I chose the best decision. Before you guys go calling me a snake, I did try staying with Converge, man. It just didn't work. So yes, of course, na talagang tama talaga yung sinabi nitong si mabarikahan Messi. So, professional basketball player ka. So, nandun talaga, naghahanap talaga ng magandang pasahod. So, ito nga sinasabi niya, hindi nga maibigay ng dati niyang kupunan na Converge Fiber Rixers at may nag-offer sa kanya na mas magandang benepisyo o mas mataas na sahod. Simple lang ang naging sagot niya ni mabarikahan Messi. So, yun ang naging choice niya para naman sa maging kinabukasan ng kanyang pamilya. So, parehas lang din yan daw kung nagtatrabaho ka sa isang company. So same as same pa rin yung to ang tinutukoy dito ni mabarikahan Messi. Kaya sana lahat naman ng mga player mga Lods, marami naman mga player ang naglalaro overseas, marami mga player ang lumilipat ng ibang team, walang gaanong sinasabi. So tama naman itong sinasabi ni mabarikahan Messi ng Barangay Ginebra, San Miguel. So kung kumatok ka yung opportunity katulad ganito, kasi lalong-lalo na bihira na nga sa mga player ngayon ang offeran ng maganda sa isang team, lalong-lalo na dito sa PBA. So ito ay malaking hamon nga sa kanya na tinanggap niya agad itong offer sa kanya ng Barangay Ginebra, San Miguel para na rin sa kinabukasan ng kanyang pamilya. So yun ang magandang sinabi nitong si mabarikahan Messi. So hindi lang naman si mabarikahan Messi, maraming mga player o PBA player o mga MPBL man o kung ano mang kahit sa NBA, nandoon talaga na lilipat ang isang player dahil sa kinukonsidera nga nito yung mas malaking offer at saka yung siyempre yung stable yung magiging stable ang kanyang trabaho sa PBA kasi o sa NBA. Sa basketball kasi mga Lods, alam natin na hindi yan stable. So hanggat sikat ka, hanggat pinag-aagawan ka, so i-grab mo. Yun yung sinasabi nito ni mabarikahan Messi. So hindi yun sneak move ang kanyang ginawa. Kasi marami nga ang gumagawa ng ganyan dahil professional basketball player nga sila. So yun ang patungkol nga dyan mga Lods. So dito naman tayo sa pangalawang PBA updates natin mga Lods. So ayon naman ito sa post ng San Miguel Bermen, ngayon si John Mar Fajardo nga ay makakapaglaro na nga mga Lods
dito sa PBA Philippine Cup ayon kay Richard D ng The Manila Times. So binigyan na nga itong si John Mar Fajardo mga Lods ng clearance ng kaniyang physiotherapist na si Mr. Bakason regarding nga dito sa paglalaro ni John Mar Fajardo ngayon sa PBA Philippine Cup kung saan ay una nga nilang makakalaban itong Rain or Shine Elasto Panthers. So ito yung kauna-unahang games ng San Miguel Bearmen matapos nga nilang makuha ang kampyonato dito sa nakaraang PBA Commissioners Cup. So ngayon si John Mar Fajardo ay inaasahan nga na makakapaglaro na dito sa San Miguel Bearmen. So good news nga ito para sa San Miguel Bearmen dahil alam natin na malakas nga itong San Miguel Bearmen pagdating dito sa PBA Philippine Cup. Lalong-lalo na ngayon na itong si John Mar Fajardo ay makakabalik na nga sa paglalaro. At ayon din dyan sa balita nga mga Lods ay sinabihan nga ni Mr. Bakason na pwede makapaglaro si John Mar Fajardo pero dapat limitado lang muna ang kanyang minuto dahil nga rin sa galing pa lang siya sa injury. So yun ang kanyang pahayag dito regarding dito sa nagiging kondisyon nitong si 7-time MVP ng San Miguel Bearmen na si John Mar Fajardo. So ngayon mga Lods, asahan natin na itong si John Mar Fajardo ay mapapanood na natin muli dito para sa San Miguel Bearmen, pero katulad nga ng balita, so mayroon pa rin itong binabantayan sa kanyang injury. Ito yung calf injury nga na nangyari noong sa nakaraang PBA Commissioners Cup sa finals. At ito na rin ang naging daan kaya hindi nga ito si John Mar Fajardo napasama dito sa paglalaro ng Gilas Pilipinas sa first window kalaban nga ang Hong Kong at saka Chinese Taipei kung saan nawalis nga ito nila sa pamamagitan ng tambakan na panalo nila. So dito ngayon mga Lods, magandang balita ito para kay John Mar Fajardo at sa San Miguel Bearmen at syempre para sa Gilas Pilipinas dahil sa matingin natin makaka-recover na nga siya dito. At para naman sa karagdagang PBA updates ayon dito sa post ng Basketball Nation, PHB PBA Insider ay nagdidelikado nga itong si Coach Aldin Ayo palitan ng Converge Fiber Xers unless nga magbago ang plano ng management ayon nga dito sa naging post ng PBA Insider. So itong si Coach Aldin Ayo nga mga Lods ay pinagbibintangan din patungkol dito sa tinatawag tankings ngayong PBA season dahil na rin sa hindi maganda ang tinatakbo ng Converge Fiber Xers. Ang paliwanag naman niya dito dahil dalawa sa offensive player o pangunahing offensive player ng Converge Fiber Xers ang biglaang nawala, itong si Maverick Messi at saka itong si Jeron Ting. Ito yung 1-2 punch nga ng Converge Fiber Xers, which is tama naman itong si Coach Aldin Ayo. At dahil nga dito itong si Alex Tacton at saka itong si Justin Arana ngayon ang nagiging main man ng Converge Fiber Xers, ngunit sa kasamaang paalad nga ay hindi nga sila nakakuha ng panalo dito sa PBA Philippine Cup. Kaya ngayon nanganganib nga itong si Coach Aldin Ayo na palitan na nga ng management ng Converge Fiber Xers. At ayon din dito sa karagdagang balita, ayon dito sa source nga mga Lods na itong si Coach Aldin Ayo ay ilalagay na lang muna sa Litran Knights. Ngayon nga mga Lods, kung sakali si Coach Aldin Ayo ay papalitan nga dito sa Converge Fiber Xers, sino naman kaya ang papalit bilang head coach? At ang magandang balita naman dito mga Lods ay naritin ng Converge Fiber Xers ang kanilang star player sa ngayon na si Justin Arana at saka itong si Alex Tacton matapos nga yung mga maladrama na balita patungkol sa trade ng dalawang player na ito. So ngayon ito yung magandang balita sa Converge Fiber Xers.